Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman po dito ang nagpo-propose na imbestigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. Oo. So marami pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga projects ni Pang. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa or lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno, hindi yung magtuturo sila ng ibang tao kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. The Dolomite investigation was never about the former president. I think he has far more serious problems than being concerned about the Dolomite Beach project. It is basically a response to what the MMDA had actually stated, that because of the closure of 3 major drainage outfalls in the city of Manila, it has blocked the flow of water to Manila Bay. And as a result, we are basically questioning, firstly, the necessity of the project from the get-go. Secondly, the cost of the project. And thirdly, the actual impact of the Dolomite Beach project to the flooding in the city of Manila. So I think it's a very reasonable accountability measure that is not targeted at the former president, but it is specifically targeted at environment officials that had originated, planned, and implemented this Dolomite Beach project. The question has always been, was the Dolomite Beach project actually in pursuit of the Supreme Court continuing mandamus to basically, it has a very specific objective to improve the water quality of Manila Bay. The inquiry will center on that. Did the Dolomite Beach project actually contribute to improving the water quality in Manila Bay? And I'm quite certain that the answer to that is no. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating Punto Diretso. Okay? Diretso na po tayo sa punto ha. Pasensya na, hindi muna tayo mag-greet ng mga viewers natin. Maiksi lang kasi itong talakay natin. O ito, kaugnay doon sa isinusulong na investigasyon ng Kamara doon sa Dolomite ano ba yan? Baywalk project ba yan sa Manila Bay? Yung proyekto ng DNR sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, yung controversial na Dolomite. Ha? Ngayon, iimbestigahan ng Kamara yan. Bakit iimbestigahan? Dahil nga dito sa nangyaring pagbaha, nababanggit ng MMDA, isa daw sa posibleng dahilan yan, ay ito nga Dolomite na ito kasi naharangan yung daanan ng tubig. Galing dun sa mga kalye ng Manila, ng Metro Manila, may naharangan nung tinambak na mga Dolomite sand, yung ilang waterway o daanan ng tubig palabas na sana sa Manila Bay. Kaya ito yung isa sa mga tinitingnang contributory. O kaya iimbestigahan. Pangalawa, dahil pag-uusapan na rin lang yan kung talaga nga bang iyan ay isa sa mga dahilan ng baha o nakakontribute sa matinding pagbaha ngayon sa Metro Manila, pag-uusapan na rin. Yan bang Dolomite na Baywalk project ng DNR sa ilalim ni Duterte na pinagmalaki pa noon ay kung titingnan sa cost nito, ilan ba ang nagastos dyan? Worth ba yung nagastos na yan? Yan ba ay magandang proyekto talaga na dapat i-maintain, ipagtuloy? Ano ba ang naging impact niyan sa kapaligiran ng Manila Bay at ng Metro Manila? Yan ba talaga ay magandang proyekto? Kaya kasi malaking ginastos yan. Parang
kung hindi tayo nagkakamali, parang 329 million yata ang kabuang project na yan ng ng Manila Bay na yan. Oh, kasama na yung hinakot pa yung Dolomite na yan galing ng Cebu. Yung Dolomite sand na yan galing ng Cebu yan. Nung panahon ni Duterte yan, pinagmamalakihan ng mga DDS. Pinagmamalakihan ni Duterte, gumanda raw bigla ang Manila Bay. Samantalang artificial lang naman yun. Tinambak mo yung artificial na sand para gumanda yung pero pag may baha, pag may bagyo, natatambak yung lahat ng dumi doon. Lilinisin na naman, may maintain na naman. At ito nga, ang lumalabas nga ngayon, sabi ng MMDA, posibleng ito ay isa sa mga nakakontribute ng pagbaha kasi hindi freely nakalabas yung tubig palabas ng Manila Bay galing sa mga kalye ng Manila, malapit yan sa Dolomite Baywalk na yan. Kaya iimbestigahan. Ay ngayon, ang reaksyon ni Sara Duterte, tinatarget na naman daw ang mga Duterte. Ginagawa na naman daw yung investigasyon na yan para mapahiya ang Duterte. Para mapahiya daw. Hindi raw sila magtataka, sabi ni Sara, kung lahat na lang halos ng problema, lahat na lang halos ng ginawa ng administrasyon ng kanyang ama ay imbestigahan. Hindi daw siya magtataka noon. At hindi raw siya magtataka kung iuugnay na naman yung programa na yan sa war on drugs. Alam nyo, yung mga comment na yan ni Sara Duterte. Hindi talaga marunong ang Duterte, hindi talaga kumikilala ang mga Duterte sa usapin ng public accountability. Yung pananagutan sa bayan. Kung iniimbestigahan man yan, proyekto na yan, hindi naman ibig sabihin tinatarget ang Duterte dyan. Tinitingnan lang talaga kung yan nga ba talaga ay epektibong programa na dapat ipagpatuloy at kasi may maintenance pa yan, ginagastusan pa yan. Yan ba talaga ay cost ng pagbaha? Valid naman na tanong yun eh. Yung observation ng MMDA na parang nakaka-contribute yan sa pagbaha, valid yan kasi ang tindi ng baha ngayon sa Metro Manila. So kung yan nga talaga ay nag-contribute sa baha, kailangang ayusin yan. So ngayon, kung lumitaw sa investigasyon na yan nga ay nakakontribute sa baha, na yan ay hindi ganun ka-effective na proyekto sa kung ikukumpara sa napakalaking ilang daang milyon na amount na involved dyan, ngayon, hindi ibig sabihin niya na sinisiraan ng Duterte. hindi ibig sabihin niya na sinisiraan ng Duterte. Kaya mali na naman ang pasok ni Sara. Parang ang punto ni Sara, wag nang imbestigahan ang mga ginawa ng administrasyon ng kanyang ama. Si Pinoy hindi umatras sa mga ganyan. Pinatawag pa nga si Pinoy sa Kamara ba yun o sa Senado. Sinama niya pa si Butch Abad. Sinama niya pa si Ochoa. Hindi umaatras. Kasi bahagi yan ng pananagutan. Kaya iwan natin kung ano na naman dito ang Kaya ito kasing mga Duterte, ukala nila, di ba, kasi nila ang Davao, kaharian nila yan eh. Walang nakikialam sa kanila. Walang nag-iimbestiga sa kanila. Ano man ang gawin nila, okay na yan, walang question yan. Naging presidente sila. Naging administrasyon ng Duterte. So ayaw nila na imbestigahan sila. Kahit si Sara Duterte, yung confidential funds, ayaw niyang busisiin. Parang sa kanila, wala silang pananagutan. Kasi ang turing nila, parang kaharian nila ang Davao. Kaharian nila ang Pilipinas. Hindi monarkya ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay republic. The Philippines is a democratic and a republican state. Yan ang nakakalimutan ni Sara. Kaya dito, iniimbestigahan ng Dolomite project na yan, na tama lang naman imbestigahan kasi makita talaga, effective ba yan? Yung ginastos ba dyan ay worth naman dyan sa project na yan? O yan ba'y maraming impact sa pagbaha, sa kapaligiran ng Manila Bay at ideklara yan na kung ano nga ba yan, effective ba yan, magandang proyekto o dapat naman talagang i-review yan. Kasi nung panahon ni Duterte, pinagmamalaki yan. Ay kitang-kita naman artificial eh. Artificial. So ngayon, iniimbestigahan, umaalma si Sara. Lahat na lang daw ng ginagawa ng kanyang ama o programa ng kanyang ama iniimbestigahan. Anong mali doon? Lahat ba talaga? Hindi naman eh. Yung mga mga matitingkad na dapat imbestigahan. Yung war on drugs. Yung Pogo. Yung confidential funds mo, Sara. Yun lang naman ang mga iniimbestigahan eh. At yung Dolomite, iniimbestigahan dahil nga sa nagiging epekto ngayon sa pagbaha, tinitingnan kung yan nga ba talaga may epekto sa pagbaha sa Manila. Na tama lang naman. Ay, itong si Sara, anong gusto niya? Huwag busisiin ang mga ginawa nila kahit may nakikitang anomalya. Bahagi talaga yan ng papanagot. Kung ayaw nila na iniimbestigahan, huwag silang pumasok sa gobyerno. Huwag silang pumasok sa gobyerno. Anong gusto nila? Papasok sa gobyerno tapos wala silang pananagutan? Yan lang. Yan po ang ating punto, diretso. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.